Simulan natin sa pagpapartition mga pare. Usually binabasa talaga yung buhok para makuha natin yung tamang partition. Pero dahil kailangan nating magtipid ng oras, ay hindi ko na binabasa yan. Rekta-rekta na. Ang goal lang naman din natin ay basta mapaghiwalay natin yung top part sa under part na buhok. Para hindi natin madama yung sa taas, okay na yun. At dahil malit ang gagawin natin, pati yung likod, partition na rin natin. At babasain na muna natin to para magupit natin ng maayos mga pare. At sa pag-iipit-ipit naman, ay rektahan na rin natin gawin yan. Huwag na nating isa-isahin yung strands. Masyadong matagal. Basta ang goal lang din naman ulit natin dito is bumagay sa kanya yung gupit or nagbibuild tayo ng shape. Kahit anong technique naman gamitin nyo dito, scissors overcomb, clipper overcomb, pwede naman yun. Dito sa procedure na to, pinapahirapan ko lang sarili ko pero may advantage naman sa ibang process kahit papano. Basta wag lang magmukhang betlog yung kliyente natin, okay na yun. Basta ang pinaka-goal natin ay bumagay sa kliyente ang ginugupit natin sa kanila. At syempre, masunod din natin yung preferred nila na haircut. Usually kasi, yung mga kliyente, hindi naman talaga nila alam kung ano babagay sa kanila Kapag nag-request sila ng gupit, maraming adjustment na pwede kang gawin. Pwede kang mag-adjust sa mga bulk, sa fading, kung ano talaga yung babagay sa facial structure nila. So, kung tayo pa rin yung nagko-control ng lahat. Basta, at the end of the haircut, kamukha pa rin ng gusto nilang gupit. At mas bagay pa sa kanila. Kasi halimbawa, nagpakita sila ng picture, tapos sinunod natin, 100% ginaya natin yung nasa picture, mali. Or pangit ang kalalabasan ng haircut. Bakit? Una sa lahat, hindi magkamuka. Or magkaiba ang facial structure. Pangalawa, hair type ng buhok, head shape, at personality. At bakit nga ba kailangan pa tayong mag-base sa personality? Yun ang assignment mo, pre.